Kabanata 2371. Ito ay para akusahan siya ng dalawang mukha. Dapat ay ipakilala ni Cameron si Minzy kay Waylon at gagawin silang mag-asawa, ngunit nahuhulog siya sa lalaki ng kanyang kaibigan at sinabi na ito ay isang patas na kompetisyon. Dahil sa komentong iyon, nagsimulang mag-isip ang lahat na ang Miss Southern na tinutukoy ay ang babaeng guest na nagpakita sa variety show kasama si Waylon. Ilan sa mga mas makatuwirang netizens ang nagsabi na walang ginawang masama si Cameron. Si Minzy at Waylon ay hindi nagde-date, kaya ito ay isang patas na kompetisyon. Gayunpaman, inakala ng ilang netizens na mapanlin lang si Cameron dahil tutulungan niya sana sina Waylon at Minzy na magsama ngunit nauwi sa pagkahulog sa kanya at pagnanakaw sa kanya. Iyon ay hindi itinuturing na nakikipagkompetensya ng patas. Niloko lang niya ang kaibigan niya. Ang mga taong nanood ng talk show ay biglang nawala ng interes kay Cameron at naging haters. Sa huli, nalantad ang katotohanan tungkol sa pagpapanggap ni Cameron bilang isang lalaki sa loob ng mahigit 2 dekada sa East Islands. Sinasabi ng mga tao na maaaring siya ay natutulog sa paligid dahil siya ay napapaligiran ng mga lalaki, na siya ay maaaring maging promiscuous, at na ang mga Southern ay mga gangster. Mabilis na nakarating sa Waylon ang balitang lumabas online. Tiningnan ni Leonardo ang ID ng poster at nakakita ng impormasyon tungkol sa taong nagsimula ng chismis. Ito ay mula sa isang peking account na ginawa kamakailan, at ang lokasyon ng poster ay wala sa Baseburg kundi sa Kungport sa halip. Kumunat ang noo ni Waylon at tumitig sa monitor. Sir, dapat ko bang kontakin ng presidente na nasa ibang bansa at hilingin sa kanya na tulungan kaming suspindihin ang account? Hindi, mahinahong sabi ni Waylon. Kahit na suspindihin natin ito, may lalabas na bago. Samandal siya sa upuan niya. Alamin kung sino ang poster, at tingnan kung kanino ito nakalink. Nagulat si Leonardo. Sinasabi mo ba yan? Blanco ang ekspresyon ni Waylon. Kung may hinala ako, kailangan kong malaman. Tumanggaw si Leonardo. Oo, sir. Samantala, sa Goldman Mansion. Mukhang naiinis na si Titus na karga-karga si Charm nang malaman niya ang mga chismis online. Nawala na ba sa isip ang mga netizen? Paano naging gangster ang mga Southern? Si Nolan, na nakaupo sa sopa, ay binuklat ang pahina ng dyaryo. Hindi ka ba natutuwa sa apo sa tuhod na iyon? Sinaman siya ng tingin ni Titus. Nasabi ko na ba yan? Napangiti si Nolan. Tingin ko tinanggap mo na sila. Kung papunahin siya ng mga tao, ibig sabihin ay masama ang lasa ng apo ko. Hindi ko kaya iyon. Ngumisi si Titus. Paanong wala kang masabi bilang ama? Hahayaan mo na lang na mapintasan ng ganyan ang anak mo at manugang mo. Tinhupi ni Nolan ang papel. Maraming batikos din ang hinarap namin ni Z noong nakaraan, at nakaligtas kami. Kung hindi nila ito kayang harapin, paano sila makakatulong sa pagsasalita? Nagklik ang matanda sa kanyang dila. Hindi mo gaanong binibigyang pansin ang iyong mga anak. Ikaw rin. Naisip ni Titus na kapag ipinagpatuloy niya ang pakikipagtalo sa kanyang apo, baka mamatay lang siya sa atake sa puso. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Morrison Shaw. Bigyan mo ako ng Twitter account. Si Morrison ay kalahating gising at inaantok pa rin. Bakit kailangan mo iyon? Bakit may pakialam ka? Mabilis. Kailangan kong pagsabihan ng ilang netizens. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag. Napakamot ng ulo si Morrison. Makikipagtalo ang matanda sa mga netizens sa Twitter. Kumuha pa siya ng account at iniabot agad ni Titus si Charm kay Yaya, saka nagsimulang makipagtalo sa mga fans. Hindi siya antik at medyo up-to-date sa terms. Mabilis siyang nag-type at gumamit ng mga termino sa online ng napakahusay. Kabanata 2372. Sinabi ni Titus sa lahat na siya ang lolo sa tuhod ni Waylon, ngunit walang naniwala sa kanya. May mga nanunuya pa sa kanya. Galit niyang ginamit ang pagkakakilanlan ng kanyang anak para i-verify ang kanyang account. Matapos may dagdag ang ex-chairman at founder ng Black Gold sa kanyang profile, namatay ang mga taong nagtanong at nanguya sa kanya. Kasabay nito, nakita ni Leonardo ang pagkakakilanlan ng poster at nakita pa ang kanilang numero. Halatang gulat na gulat ang tao nang malaman na sila ay iniimbestigahan. Nakipag-ugnayan sila kay Minzy para mangikil sa kanya, o magsasalita sila. Niinis si Minzy sa kapangahasan ng taong iyon sa pananakot sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Nabigyan na kita ng 100,000. Pinindot ng tao. Hindi iyon magiging sapat. Natagpuan nila ako, Miss Holland. Marami kang pera, ano pa ang 100,000? Napabuntong hininga si Minzy. Nahanap nila siya. Naikuyom niya ang kanyang panga. Oo naman,
bibigyan kita ng 100,000 pa, ngunit kung maglakas loob kang sanjitin ako, hindi ka makakatakas kapag nakabalik na ako sa comfort. Ang tao ay nakahinga ng maluwag upang mabayaran. Huwag kang mag-alala, 100,000, at aalisin ko ang anumang ebidensyang nauugnay sa iyo. Inilipat niya ang pera. Sa kasamaang palad, hindi niya akalain na ang resibo ay ipinadala kay Leonardo. Ito ang pera na ibinayad niya sa akin, Mr. Pritchard. Totoo ang ipinangako mo, ha? Alam ni Leonardo na matako lang ang lalaki. Hindi niya inaasahan na agad niyang buburahin si Minzy sa pamamagitan ng pangakong babayaran siya ng doble ng halaga. Marahil ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Minzy. Ngumiti siya, saka sinabi sa telepono. Huwag kang mag-alala, si Mr. Goldman ay sumusunod sa kanyang mga pangako. Babalik kami sa iyo sa loob ng 2 araw. Binaba ni Leonardo ang tawag at tumalikod. Sir, ang nag-utos sa kanya na gawin ito ay si Miss Holland. Walang makakaisip na gagawin iyon ni Minzy kay Cameron. Naghuhukay lang siya ng sarili niyang libingan. Hindi na nagulat si Wayland sa resulta ng investigasyon. Mula nang magkaroon siya ng mga hinala, siya ay nasa listahan ng mga sospek. Iyon ay dahil alam niya kung ano ang nangyari sa East Islands pinakamahusay. Nasa East Islands din noon si Minzy. Ginamit niya si Minzy para subukan si Cameron, kaya hindi siya gaanong interesadong isali si Minzy dito. Ito ay higit sa lahat dahil nakaramdam siya ng pagkakasala dahil ginamit niya siya. Kung kailangan ni Minzy ng tulong sa pakikipagsosyo, gagawin niya ang abot ng kanyang makakaya, ngunit hindi niya dapat sinubukang sirain ang reputasyon ni Cameron online. Nagtaas ng kilay si Wayland. Kausapin si Mr. Holland at ipakita sa kanya ang ebidensya. Tumanggaw si Leonardo. Sa hotel, hindi napapansin ni Minzy ang katotohanang pinagtaksilan siya ng kabilang partido. Binasa niya ang mga komentong umaatake kay Cameron at nasiyahan siya. Hindi niya hahayaang makasama si Cameron kay Wayland. Hindi pwede. Tumanggi siyang maniwala na mananatiling kalmado si Cameron kapag nakita niya ang nangyayari online. Paano matatanggap ng mga Goldman ang isang manugang na nagbibihis bilang isang lalaki sa loob ng maraming taon at nabalitaan na may magulo ang buhay sex? Narinig niyang tumunog ang doorbell kaya tumayo siya para kunin ang pinto. Hindi niya nakita kung sino ang nakatayo sa labas, ngunit sa sumunod na sandali, isang malakas na sampal ang nagpalingon sa kanya. Napahawak siya sa mukha niya sa gulat hanggang sa makita niya ang galit na galit niyang ama. Tatay, hindi pa siya sinaktan ng kanyang ama sa kanyang buhay. Nagulat siya at nalungkot, pumasok si Malan sa silid at inihagis ang kanyang telepono sa mesa. Tingnan mo ang ginawa mo. Kinilig si Minzy at kinuha ang phone. Kasama sa mensahe ang kanyang history ng chat at ang resibo ng kanyang wire transfer. Kabanata 2373. Sinabi ng taong iyon sa kanyang ama. Hinawakan ni Minzy ang phone niya at sinubukang magpaliwanag. Dad, hindi ito ang iniisip mo. Ako, napilitan akong gawin ito. Nang makitang hindi agad humingi ng tawad si Minzy at sinubukan pa ring magdahilan, nagalit si Malan. Pinipigilan niya ang kanyang galit, kinurot ang tungki ng kanyang ilong, at tinanong siya. Tinatawag mo itong pilit. Minzy, kailan ka naging malupit na tao? Paano ka makakagawa ng mga chismis tungkol sa mga Southern? Namutla ang mukha ni Minzy nang mapansin ang disappointment sa mga mata ng ama. Ako lang. Napaluha siya at hinatak ang kamay ng ama. Dad, inaamin ko na hindi ako nag-iisip ng tama, pero gusto ko talaga siya. Kalokohan. Hinampis ni Malan ang kanyang kamay, itinuro ang kanyang daliri, at sinabing, since kailan pa tayong mga Holland ay kailangang yumuko ng napakababa. Gagawin mo ang lahat para lang makakuha ng lalaki. Nagsimulang humagulgol si Minzy. Mali ba akong ituloy ang pag-ibig ko? Bumagsak ang mukha ni Malan, at mukha siyang nag-aalala. Naging ganito ba siya dahil sa sobrang abala nito at napabayan ng kanyang anak? Huminga siya ng malalim, saka tumingin sa ibaba. Sundan mo ako pabalik sa comforts bukas. Natigilan si Minzy dahil hindi niya akalain na gugustuhin nitong ibalik siya. Hindi na ako babalik. Lumuhad si Minzy sa paanan niya. Tay, pasensya na po. Mangyaring huwag akong pabalaykan. Hindi na ako makakabalik. Kailangan kong manatili sa tabi niya para sa isang pagkakataon. Malungkot siyang ngumiti. Sa tingin mo ba talaga may pagkakataon ka? Siyempre ginagawa ko. Kung actress si Cameron, makukuha ko ang aking pagkakataon. I really like Wayne, and I don't want to give up. Ngumuso siya habang nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi. Napapikit ng mariin si Malan, at pagkaraan ng mahabang paghinto, itinikom niya ang kanyang panga.
Wala kang pagkakataon, Minzy. Umiling siya. Hindi pwede iyon. Kasal na siya kay Cameron. Bakit magkakaroon ka pa ng pagkakataon? Tumingin si Malin sa kanya at nakita niya ang gulat, hindi makapaniwala, at kabaliwan sa kanyang mga mata. Hindi. Imposible yon. Paano sila magpakasal? Hindi pwede. Hinawakan ni Malin ang kanyang mga balikat at sinabi sa mahinang boses. Opisyal na sila, pero ano ka? Minzy, aabandonahin mo na ba ang status mo at maging ibang babae sa karelasyon ng iba? Sa tingin mo ba hindi alam ni Wayne ang ginawa mo? Nakuha ko ang mensahe dahil pumunta sa akin si Leonardo mula sa Black Gold Group. Iyon ang gusto ni Wayne. Nanlamig si Minzy sa lugar, at ang kanyang mukha ay mapatlo na parang bangkay. Binitawan siya ni Malin, kumalma, at binalaan siya. Sundan mo ako bukas sa kong ports. Kapag tumanggi ka, tatanggihan kita. Hindi niya tatantanan ang kanyang anak kung hindi siya nabigo. Pagkalabas niya ng kwarto, bumagsak si Minzy sa sahig at umiyak ng umiyak. Hindi ito ang ending na inaasahan niya. Kinabukasan, dumalo sina Cameron at Waylon sa isang press conference para magbigay ng pahayag tungkol sa iskandalo. Lumingon si Waylon kay Cameron at hinawakan ang kamay nito. Nakita ito ng bawat reporter doon. Nagtanong ang isa sa kanila, Mr. Goldman, nakikipag-date ka ba kay Miss Southern? Hindi, sagot ni Waylon, at naging tahimik ang lugar. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagpatuloy. Kasal na kami ngayon, at gusto kong ipahayag na opisyal na kaming mag-asawa. Nagkaroon ng kaguluhan. Kabanata 2374. Itinutok ng mga reporter ang kanilang mga kamera kay Cameron. Miss Southern, totoo ba? May asawa ka na ba? Pinagdikit niya ang labi niya at tumango. Oo, nagpatuloy ang reporter. Nabalitaan ko na anak ka ni Mr. Sonny Southern mula sa East Islands at dating nakatira doon na nakadamit bilang isang lalaki. Bakit mo ginawa iyon? Tumingin si Cameron sa reporter at sumagot. Bawal ba yon? Nabulunan ang reporter, saka ngumiti ng alanganin. Oo nga, pero babae ka at nagpanggap na lalaki sa loob ng mahigit 20 taon. Hindi mo ba iniisip na ito ay isang masamang ideya? Ngumiti si Cameron. Nagiging sexist ka ba? Ang matalas na tanong ay nagpatalsak sa reporter, at siya ay natigilan. Nagpatuloy si Cameron. Tumira ako sa isang grupo ng mga lalaki habang nakadamit bilang isang lalaki, ngunit ang aking ama ay isang lalaki din. Ang East Islands ay medyo magulong lugar. Itinago ng tatay ko ang pagkatao ko para protektahan ako. Nakatira ako sa kanila sa loob ng mahigit 2 dekada, at maliban sa pagiging medyo magaspang sa mga gilid at masungit, sila ay mabait, tapat, at tapat. Bakit mahalaga ang aking kasarian? Sinasabi mo ba iyan sa iyo? Ang pagbibihis bilang isang lalaki at ang pamumuhay kasama ang aking pamilya at mga kaibigan ay immoral. Napakatahimik doon pagkatapos ng kanyang sagot kaya't may makarinig ng pin drop. Bumaba ang tingin ni Cameron. Sinaraan mo ako, at kaya kong harapin iyon, ngunit hindi ko matatanggap na gawin mo iyon sa aking ama at sa Southern Clan. Wala kaming ginawang ilegal at hindi katanggap-tanggap. Kahit na ang aking ama ay naglakbay sa buong mundo at nanirahan sa timog silangang Eurasia, hindi siya kailanman nagdala ng gulo, hindi nangingikil ng pera, at hindi nagbigay ng mga pautang sa katawa-tawang halaga. Tinatrito niya ang mga tao sa aming angkan sa abot ng kanyang makakaya at maluwag sa kanyang mga kaibigan. Hindi ko nais na makarinig pa ng paninirang puri o kung sino man ang umaatake sa aking pamilya. Pagkatapos magsalita ni Cameron, nagpalakpakan na ang mga reporter, pero mukhang awkward ang nagtanong. Nilinga ni Waylon si Cameron. Lumingon din sa kanya si Cameron, saka nagtaas ng kilay at ngumiti. Hinawakan niya ang kamay niya at tumingin sa mga reporter. May tanong ka pa ba? Sasagutin natin sila bilang mag-asawa. Matapos may post ang balita online, natahimik ang mga taong nagtatanong sa kanila. Karamihan sa mga netizens ay sumuporta kay Cameron. Matapos lumabas ang balita tungkol sa kanilang kasal, ang mga naunang chismis ay pinawalang bisa. Pagkatapos makipagtalo ni Titus sa mga gumagamit ng Twitter sa loob ng 3 araw, napunta siya sa trending at nagsimulang makakuha ng mga tagahanga. Akala nilang lahat siya yung matandang nag-aalala sa apo niya. Si Minzy, nakaupo sa airport lounge, ay nakakita ng balita at nalungkot dahil ang kanyang pagsusumikap ay naging biro. Sa Emperor, nakahiga si Cameron sa kama at sa sobrang pagod ay ayaw niyang gumalaw. Napasandal si Waylon sa pinto. Pagkain. Pagod na ako. Tinatamad siyang kumilos. Ngumiti si Waylon, lumapit sa kanya, at binuhat siya.
Iniyakap ni Cameron ang kanyang mga braso sa kanyang leeg. Ano ang mayroon tayo? Malalaman mo. Binuhat siya ni Waylon pababa ng hagdan, at isang pamilyar na aroma ang lumutang patungo sa kanila. Agad siyang kumawala sa yakap niya at tumakbo papunta sa mesa. Barbecued ribs, napalingon siya. Ginawa mo ito. Nagtaas ng kilay si Waylon. Oo naman. Kinuha niya ang isa, kumagat, at agad na nag-thumbs up. Hindi masama. Hinayla ni Waylon ang upuan, umupo, at hinayla si Cameron sa kanyang mga bisig. Nagulat si Cameron at napalingon sa kanya. Ano? Kabanata 2375. Nilero ni Waylon ang buhok niya. Sige po, medyo hindi komportable si Cameron. Paano siya makakain kapag nakaupo siya sa kandanggan niya? Dumampot siya ng tadyang, ngunit nakaramdam ng kilati ang kanyang leeg bago pa siya makagat. She chuckled at itinulak ang siko sa dibdib nito. Wayne, tama na. Ipinatong ni Waylon ang kanyang baba sa kanyang balikat at tamad na sinabi, kapag ang baboy ay tumaba na, kakainin ko siya. Namula si Cameron at tumawa. Sino ang tinatawag mong baboy? Lumapit siya sa tenga niya at mamulong, Piggy Cam. Mapaglarong sasampalin siya ni Cameron nang hawakan ni Waylon ang kanyang palso, hinawakan ang kanyang mukha, at hinalikan siya. Bumalik sila sa silid, at ang kanilang mga sweater ay natanggal at dumulas sa gilid ng kama. Nasa ibabaw niya si Waylon nang hindi sinasadyang mahawakan niya ang dibdib nito, naramdaman ang init sa kanyang shirt. Binawi ni Cameron ang kanyang kamay, ngunit tila inaasahan iyon ni Waylon at hinawakan ang kanyang kamay. Huli na para umatras ngayon. Kinurot ni Waylon ang kanyang baba at hinalikan ang kanyang labi. Dumadagandong ang mga emosyon at damdamin. Natapos ito pagkatapos kung sino ang nakakaalam kung gaano katagal. Hinayla ni Waylon si Cameron sa kanyang mga bisig. Inalis ang buhok na nakadikit sa kanyang leeg, at hinalikan ang kanyang noo. Sa wakas ay kanya na siya. Si Cameron ay natulog ng pinakamatagal, at bukas na ang mga ilaw nang magising siya. Lumingon siya at sinabi sa paus na boses, Wayne. Kalalabas lang niya ng shower at narinig niya ang pagtawag nito sa pangalan niya. Gising ka na. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa unan at mamulong, kailangan ko ng tubig. Binuhusan niya ito ng isang basong mainit na tubig at umupo sa gilid ng kama. Hindi pa rin siya nilinggan ni Cameron. Iwan mo sa mesa. Samandal si Waylon. Kailangan mo bang pakainin kita? Sinaman siya ng tingin ni Cameron. Umalis ka na. Napangiti siya. Narito ako upang manatili. Namula ang tenga niya, kaya tumigil si Waylon sa panunukso. Iniwan ang baso sa mesa, at tinanong kung saan pa ang masakit. Naikuyom niya ang kanyang panga. Tumahimik ka. Nagsimulang kumulo ang tiyan niya pagkatapos sabihin iyon. Binalot siya ni Waylon ng kumot at binuhat. Humiga si Cameron sa kanyang dibdib, ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang balikat, at sinabing, kaya kong maglakad. Ipinatong niya ang kanyang baba sa tuktok ng kanyang ulo. Sigurado ka? Hindi sumagot si Cameron. Hindi siya sigurado, ngunit alam niyang malamang na hindi siya makatayo. Dinala siya ni Waylon sa walk-in closet at kinuha ang ilan sa kanyang innerwear. Umupo si Cameron sa upuan at dinala sila ng mas nahihiya. Lumabas ka. Sige, hihintayin kita sa sala. Naglakad siya palabas at isinara ang pinto. Nagpalit si Cameron at naglakad pababa ng hagdan. Si Waylon ay naghahanda ng hapunan sa kusina. Maya-maya, may mainit na mangkok ng udon sa mesa. Umupo si Cameron at kitang-kita niya ang mga love bites sa kanyang kwelyo. Umiwas siya ng tingin, saka kinuha ang tinidor niya at nagsimulang kumain. Pinagmamasdan siya ni Waylon habang nakapatong ang ulo sa kamao, puno ng kaligayahan ang mga mata. Kinabukasan, nagising si Cameron sa halik ni Waylon. Tinatamad siyang pumikit, mahinang itinulak siya palayo, at mamulong, tama na. Gumugol sila ng maraming oras sa kama, kaya gusto niyang makatulog pa. Humalaklak si Waylon at hinalikan ang gilid ng kanyang mga mata. Tinawag ka ng tatay mo kaninang umaga. Agad siyang umupo, tatay. Tumanggo siya at pinaglaruan ang buhok niya. Kinuha ko, nag-aalalang tanong ni Cameron. Anong sabi niya? Napatingin si Waylon sa mukha niya. Kanina ka pa nasa Baseburg. Gusto mo bang bumalik at bisitahin siya? Kabanata 2376. Ibinaba ni Cameron ang kanyang ulo. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang ayaw na niyang bumalik. Sasama ako sa iyo. Ano ang tungkol sa iyong kumpanya? Tanong niya. Napangiti si Waylon, nandito ang tatay at lolo ko. Sila na ang bahala sa kumpanya. Nagsalubong ang mga pilikmata ni Cameron. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin.
Inilapit ni Waylon ang labi sa pisngi niya at sinabing, bibigyan kita ng 10 minuto para linisin ang sarili at bumaba para mag-almusal. Kung hindi, binalingan siya nito at bumaba ang tingin sa kanya. Hindi kita hahayaang bumaba sa kama. Sige, sige, babangon na ako. Tinulak siya ni Cameron at nagmadaling pumasok sa banyo. Baka kailangan niyang matulog hanggang hapon kung gagawin nila ulit iyon. Nang matapos siyang maglinis ng sarili, nakasuot na ng casual na kasuotan si Waylon at nakaupo sa harap ng mesa habang umiinom ng kape. May almusal din sa mesa. Hinailan ni Cameron ang isang upuan, umupo, at kumuha ng isang piraso ng toast. Marahil ay nagamit niya ang sobrang lakas kagabi, kaya gutom siya ngayon. Kailan tayo babalik? Itinaas niya ang kanyang mga talukap at sinabing, kaninang hapon. Nakabili na ako ng tiket. Pero bakit bigla akong tinawagan ng tatay ko? Tanong ni Cameron. Kung tutusin, siya ang nagnanais na manatili siya sa Baseburg, at natitiyak niya na tiyak na wala siyang balak na tawagan siya pabalik. Napangiti si Waylon at sumagot, sino ang nakakaalam? Samantala, sa Eastern Islands, tinuturuan ni Sonny ang mga kasambahay at mayordoma sa looban. Ang mga tao sa kusina ay abala sa paghahanda ng pagkain habang ang iba naman ay nagdedekorasyon sa looban. Di nagtagal, ang nakita ay isang maganda at marilag na bulwagan ng kasal na sumunod sa mga tradisyon ng Eastern Islands. Tinuro niya ang isang kasambahay na naglalagay ng dekorasyon at sinabing, hoy, hey, mali ang pagkakalagay mo. Ibaba mo ito at itataas muli. Oo, Mr. Southern. Ibinaba ng kasambahay ang palamuti bago muling isinuot. Ang buong sambahayan ay pinalamutian ng husto ayon sa mga tradisyon ng Eastern Islands. Pagdating ni Damien sa looban, hindi niya maiwasang mapabulalas, wow. Akala ko maling bahay ang pinasukan ko. Mr. Southern, malapit ka na bang magpakasal? Masayang tumawa si Sonny at sinabing, nakuha na ng anak ko at ng manugang ko ang kanilang marriage certificate. Siyempre, may kasalan tayo. Kung hindi pinakita sa kanya ni Mahina ang balita kahapon, hindi niya malalaman na ibinalita na nila ang kanilang kasal. Tuwang-tuwa siya rito, kaya tinawagan niya sila kaninang umaga at sinabing bumalik na sila. Gusto niyang bigyan sila ng sorpresa. Tumawa si Damien at tinukso siya. Mukhang kailangan nating panatilihin ang pagdiriwang ng kasal ng hindi bababa sa 3 araw at gabi. Siguradong, malapit na akong magkaroon ng maraming gawain para sa Yusovilla. Oo naman, susunod kami para sa iyong order, Mr. Southern. Habang nagpatuloy sila sa pagdedekorasyon, sina Waylon at Cameron ay nakasakay na sa barko. Nagpalit si Cameron ng damit ng lalaki at nagsuot ng wig. Biglang may narinig siyang babaeng nakikipag-usap kay Waylon sa koridor. Binuksan niya ang pinto at nakita niya ang babae. Nakasuot siya ng leopard print na super mixing palda, mink coat, at heavy makeup. Tila, sinusubukan niyang makipag-ugnay kay Waylon habang nakatayo siya ng napakalapit habang nakikipag-usap sa kanya. Sir, ni-trip ko lang sarili ko. Hindi mo ba ako tutulungan? Pagkatapos niyang matapos ang kanyang pangungusap, sumandal siya kay Waylon. Nag-click si Cameron sa kanyang dila at naglakad. Inilagay ang kanyang braso sa balikat ni Waylon, tumingin siya sa kanya. Talaga, kailangan mo ba ng tulong ko? Natigilan ang babae. Matapos sukatin si Cameron, tumawa siya at sinabing, anak, napakabata. Mupa, hindi ako interesado sa isang mas bata sa akin. Nawala ang ngiti sa mukha ni Cameron nang sabihin niyang, nagkataon lang. Ayoko rin ng matatandang babae. Nagbago ang ekspresyon ng babae. Sino ang tinatawag mong matandang babae? Humalaklak si Cameron at sinabing, sa edad mo, maaari ka pang maging nanay ko. Pagkatapos nito, bumaling siya kay Waylon at sinabing, ano ang mali, big fellow? Gusto mo ba ang isang matandang babae na katulad niya? Kabanata 2377. Napapikit si Waylon habang nakatingin kay Cameron. Tila nagseselos na naman si Cameron. Ngumisi ang babae at sinabing, Sir, kaibigan mo ba siya? Mukha siyang sisi. Sigurado ka bang ayos lang ang iyong sexual na oryentasyon? Bumaba ang mukha ni Cameron. Bago pa siya makapagsalita, hinawakan siya ni Waylon sa kanyang mga bisig at sinabing, tama. Gusto ko ang isang tulad niya. May sakit kayo. Saway ng babae bago humakbang palayo. Lumingon si Cameron para titigan si Waylon. Tinulak niya siya at sinabing, marami kang hindi gustong romantikong pagkikita. Nagtaas baba si Waylon. Galit ka ba, Cam? Huwag kang tanga, sagot ni Cameron. Walang paraan na magseselos ako sa isang matandang tulad niya. Bigla siyang sinandok ni Waylon mula sa sahig.
Nasa dagat sila ngayon, at sa sobrang gulat niya ay nanlamig siya. Wayne, ano ka ba? Dinala siya nito sa kwarto at inihiga sa kama. Pagkatapos, bago niya malaman ang anumang bagay, sumandal siya sa kanya at nakulong siya sa kanyang mga bisig. Bakit ka nagpalit ng damit pang lalaki mo? Ibinaling niya ang mukha niya sa gilid. Anong meron? Hindi mo gusto? Ngumisi siya. Hindi. Inilagay niya ang daliri niya sa sulok ng labi niya at sinabing, buti na lang hindi pa namin nasusubukang gawin yan sa man outfit mo, so why don't we? Mabilis na isinara ni Cameron ang kanyang bibig nang lumingon ang mukha nito. Isip mo, tumigil si Waylon sa panunukso sa kanya at bumangon. Habang inaalis niya ang kanyang shirt, sinabi niya, may tinatago ang babaeng iyon. Curious na tanong ni Cameron, may tinatago siya. Mahinang sagot niya. Naghihinala ako na mayroong ilegal na organisasyon sa cruise na ito. Naaamoy ko ang formalin sa babaeng iyon. Nang sila ay sumakay sa cruise, napansin niya ang isang grupo ng mga tao na naghahanap ng biktima sa gitna ng karamihan. Ang isa sa mga lalaki ay may sa kanyang baywang na pinaghihinalaan ni Waylon ng mga armas. Hindi lamang iyon, ngunit ang lalaki ay inilagay ang kanyang kamay sa kanyang baywang sa buong oras. Hindi iyon gagawin ng mga normal na tao dahil iyon ang kilusan bago ilabas ng isa ang kanyang sandata. Kumunat ang noo ni Cameron. Formalin, hindi ba pang preserve yan? Hinaplos ni Waylon ang kanyang ulo at sinabing, tama. Parang nasa wild ride tayo. Isang ilegal na organisasyon at formalin. Biglang may naalala si Cameron at sinabing, narinig ko na ang tatay ko dati. Mayroong grupo ng mga tao mula sa Southeast Eurasia na dalubhasa sa trafficking ng mga organo ng tao. Maraming mga pribadong cargo ship o cruise ang nakikitungo sa kanila. Ang mga taong ito ay maghahanap ng biktima, lalo na ang mga kabataang lalaki, sa mga barko. Pagkatapos, biglang tumingin si Cameron kay Waylon. Lumayo siya sa kanya at sinabing, oh my, ikaw ang susunod nilang target. Kailangan kong layuan ka. Tumawa si Waylon at iniunat ang kanyang braso para hilahin siya sa kanyang mga bisig. Sabi mo matandang babae siya. Baka ikaw ang una nilang target. Itinalak ni Cameron ang braso niya. Ibig sabihin ba nito ay walang ligtas sa cruise na ito? Oo, buong oras ko silang pinagmamasdan. Hindi sila nangangahas na ay patong ang kanilang mga kamay sa mga taong may reputasyon. Kung tutuusin, magkakaproblema sila kapag may nakakaalam ng deal nila. Matalino sila. Tinutukan lamang nila ang mga walang kamalay-malay na mga kabataang walang background na umalis sa kanilang bayan upang magtrabaho. Kahit na hindi nito papatayin ng mga taong iyon, ang pagkawala ng bato at pag-opera sa isang pasilidad na hindi medikal ay maaaring makapinsala. Pinag-cross ni Cameron ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at sinabing, swerte sila. Nabangga na nila ako this time. Inilagay ni Waylon ang daliri sa labi niya at sinabing, shush. Huwag kang magsalita. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng sunod-sunod na yabag mula sa koridor. Tapos, may kumatok sa pinto nila. Tumayo si Waylon para buksan ang pinto. Isa itong crew member ng cruise. Tinutulak niya ang milk trolley habang sinasabi, hello, ito ang pagkain ng cruise ship namin para sa lahat ng pasahero. Please enjoy it. Salamat. Tumanggaw si Waylon. Pagkaalis ng lalaki, itinulak ni Waylon ang milk trolley sa kwarto. Bumangon si Cameron, binuksan ang takip, at napagtanto na lahat sila ay mga pagkaing western. Kabanata 2378. Tumingin si Cameron sa orasan. Magsalita ka ng Diablo, sa tingin mo ba may nilagay sila sa pagkaing ito? Napangiti si Waylon. Siguro. Pinutol ni Cameron ang steak at sinabing, anyway, kailangan nating ipamuko na nahulog tayo sa bitag nila. Bandang 1 PM, dumating ang attendant para kunin ang mga pinagkainan. Napagtanto niya na parehong natapos ni Cameron at Waylon ang pagkain. Si Cameron ay humihikab habang nanonood ng TV sa couch, at si Waylon naman ay naliligo. Itinulak ng attendant ang dining car palayo. Pag-alis niya, itinaas niya ang mga mata para tingnan si Cameron bago isara ang pinto. Sa sulok ng koridor, hinailan ng babaeng nakasuot ng mink coat ang kanyang sigarilyo at nagtanong, kumain ba sila ng pagkain? Binuksan ng attendant ang takip. Oo, ginawa nila. Nanlamig ang mga mata ng babae habang may ngiti na sumilay sa gilid ng labi niya, bata pa silang dalawa. Sa palagay ko maaari tayong mag-ani ng ilang magagandang organ mula sa kanila. Lumapit ang isang kalbo at matipunong lalaki na may tato na braso, Nasha, handa na ba ang biktima? Tinapakan ng babae ang abo ng sigarilyo at sumagot,
huwag kang mag-alala, pagkatapos magpahinga ang lahat ng mga pasahero, maaari na tayong magsimula. Ang cruise ay dahan-daang gumagalaw sa dagat. Itinulak ng dalawang attendant ang dalawang wheelchair patungo sa guest room ni Waylon noong lunch break at unang kumatok sa pinto. Nang wala silang narinig na paggalaw mula sa silid, binuksan nila ang pinto gamit ang master key. Nagkatinginan sila at tumanggaw nang makita ang dalawang tao sa kwarto na nakahiga at walang malay sa kama. Binuhat nila sina Waylon at Cameron sa wheelchair at itinulak sila palabas. Sumakay sila sa elevator ng kargamento sa sulok ng corridor at pumunta sa basement. Habang nakababa ang ulo, bahagyang iminulat ni Cameron ang kanyang mga mata at sinulyapan si Waylon. Well, parang ang galing niyang magpanggap na walang malay. Nang bumukas ang pinto ng elevator ay dali-dali niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Itinulak sila ng attendant palabas at sinabing, Nasha, narito na sila. Ang mga dilaw na bamilya sa kisame ay naglalabas ng mahinang liwanag, at ang koridor ay dimly naiilawan. Narinig ni Cameron ang ilang tao na papalapit sa kanila mula sa koridor. Lumapit ang isang lalaking nakasuot ng salamin at puting coat at nagtaas baba. Ang gwapo ng dalawang ito. Ibang-iba sila sa dati nating biktima. Tumingin si Nasha sa kanyang relo at sinabing, let's start now. Kung hindi, mawawala ang gamot. Isinuot ng lalaki ang kanyang guwantes at ngumisi. Huwag kang mag-alala, kahit na ang gamot ay nawala, hindi sila makakawala sa atin. Itulak mo sila, pagkatapos ay itinulak sila ng mga attendant sa operating room. Kahit na maliit ang operating room, ito ay may mahusay na kagamitan. Kaya lang medyo hindi malinis ang kapaligiran. Ang ilan sa mga kagamitan ay may mga patak ng kalawang sa mga ito dahil sa halumigmig. Naglakad ang lalaki at si Nasha sa operating room. Pareho nilang sinenyasan ng malaking lalaki na may tattoo sa likod para ilagay sina Waylon at Cameron sa kama. Sa sandaling inilagay ng lalaki si Waylon sa kama, iminulat ng huli ang kanyang mga mata at itinulak ang lalaki sa sahig sa pamamagitan ng pagdiin ng kanyang kamay sa kanyang leeg. Damn it, hindi siya nawalan ng malay. Hinawakan ng lalaking may salamin ang sandata sa kanyang baywang, ngunit sinipa lang ito ni Waylon nang bunutin niya ito. Namutla ang mukha ni Nasha sa takot. Tatakbo na sana siya nang biglang may nagsara ng pinto. Tumayo si Cameron sa likod niya at sinabing, sa tingin mo saan ka pupunta? Ikaw, nanginginig ang boses ni Nasha, pero pinigilan siya ni Cameron bago pa man siya makapagsalita. Bumangon sa sahig ang lalaking may salamin at ibinagsak ang sarili kay Waylon. Bumangga si Waylon sa rack sa malapit, at ang banggaan ay naging sanhi ng pagkahulog ng ilan sa mga bote sa rack sa sahig. Inatake ni Waylon ang likod ng lalaki gamit ang kanyang siko. Hindi na nakayanan ng lalaki, at nang kumalas siya sa pagkakahawak, inihagis siya ni Waylon sa rack na natambas sa kama sa proseso. Kabanata 2379. Ang kaguluhan ay nagpaalerto sa mga taong naghihintay sa labas. Lahat sila ay sumugod sa operating room at natigilan. Kunin mo sila. Sina Cameron at Waylon ay magkasunod na nakatayo habang pinalibutan sila ng mga tao. Masyadong masikip ang lugar para malaya silang makagalaw, ngunit sapat na ito upang limitahan ang kanilang paggalaw. Pareho silang tumingin sa karamihan, at nagtanong si Cameron, sigurado ka bang magagawa mo ito? Niluwagan ni Waylon ang kanyang relo at sumagot, gusto mo bang magkaroon ng laban? She chuckled, oo naman. Tingnan natin kung sino ang makakapagpabagsak sa kanila sa pinakamaikling panahon. Namumula sa galit ang mga mukha ng mga tao habang nakikinig sa kanilang usapan. Damn it, mababa mo ba ang tingin mo sa amin? Sumagot sina Cameron at Waylon sa koro, oo. Sumigaw ang lalaking iyon dahil sa galit, kunin natin sila. Pagkatapos magbigay ng utos ng lalaki ay sumugod ang grupo sa kanila. Ang masikip na operating room ay nagulo sa sobrang kaguluhan na kahit ang mga nakatira sa mga guest room ay mahinang nakakarinig ng mga tunog na nagmumula sa ilalim ng sahig. Lumabas silang lahat sa kanilang mga silid at nagtanong, ano ang nangyayari? May renovation ba na nagaganap? Bakit ang ingay nito? Lumapit ang isang attendant at pinakalma ang mga pasahero. Pagkatapos, kumuha siya ng isang tao upang ipaalam sa kapitan. Nagmamadaling naglakad ang isang attendant papunta sa tulay at may ibinulong sa tabi ng kapitan. Ibinaba ng kapitan ang kanyang tasa, at lumubog ang kanyang mukha. Anong kalokohan ang ginagawa nila? Wala rin kaming ideya, baka may nangyaring mali doon. Alam ng lahat ng pasahero ang kaguluhan, at kung may makaalam. Kung ganoon ano pa ang hinihintay mo? Tingnan mo ito ngayon din. Hindi natin dapat hayaang malaman ng ibang mga pasahero kung ano ang nangyayari sa ibaba.
Barked ang kapitan, gritting kanyang ngipin. Kapag nalaman ng isang tao kung ano ang ginagawa nila sa cruise na ito, malalagay din siya sa malaking problema. Karaniwan, ang mga bagay na tulad nito ay hindi mangyayari, ngunit ano ang nangyari ngayon? Ang mga taong iyon ba ay tanga o ano? Paano sila makakagawa ng ganitong kalaking kaguluhan? Pagkaalis ng katulong, nakatanggap ng tawag ang kapitan. Papalapit sa kanila ang maritime police sakay ng kanilang patrol boat. Nang makita ng mga pasahero sa cruise ang napakaraming maritime police officer, lumabas sila sa kanilang mga silid at agad na nakaramdam ng masamang pakiramdam na may nangyari sa cruise. Nataranta ang kapitan nang hilingin sa kanya ng mga maritime police officer na ihinto ang paglalakbay. Nagnangalit siya at binilisan ang takbo habang nagbabago ng kurso. Napakalaki ng cruise, at ang biglaang pagbabago ay naging dahilan upang tumagilid ang cruise sa isang tabi. Lahat ng mga pasahero ay nahulog sa sahig at sumigaw sa gulat. Maging ang mga katulong ay halos hindi makatayo. Sa basement, nawalan ng balanse ang mga taong nag-aaway at natambas sa isang tabi. Iniunat ni Waylon ang kanyang braso upang hawakan si Cameron sa kanyang yakap at sinipa ang lalaking sumugod sa kanila. Kumunat ang noo ni Cameron. Anong nangyari? Nandito na yata ang maritime police. They're trying to ask the cruise to stop, but the captain probably has a deal with these people, so sinusubukan niyang tumakas, sagot ni Waylon. Galit ba siya? Mayroong daan-daang mga pasahero sa cruise na ito. Sa tingin ba niya makakatakas siya? Sinusubukan ba niyang patayin ang lahat sa cruise na ito? Itinalak siya ni Waylon at ibinaba ang isang lalaking nagtangkang tambangan sa kanila. Sumigaw siya, Cam, pumunta ka sa tulay. Umiwas si Cameron sa isang atake mula sa likuran. Itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ang ulo ng lalaki, pinalipad ito palabas at papunta sa dingding. Inikat niya ang ulo niya. Ano naman sayo? Hinawakan ni Waylon ang ulo ng isang lalaki sa kanyang kamay at tumalikod. Mananatili ako dito at aalagaan sila. Si Cameron ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinuntok ang isang lalaki, binuksan ang pinto, at tumakbo palabas. Sinubukan siya ng ilang attendant na pigilan siya sa koridor, ngunit mabilis niya itong ginawa. Hindi pinabagal ng kapitan ang paglalakbay. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagpapabilis habang ang maritime police ay nakabuntot sa likod ng cruise. Dahil tumanggi ang kapitan na ihinto ang paglalakbay at may daan-daang pasahero, walang pagpipilian ang maritime police kundi humingi ng reinforcements mula sa mga helicopter at regional police. Kabanata 2400. Maraming pasahero ang umiiyak dahil sa takot. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Ang alam lang nila ay nasa panganib sila. Pagdating ni Cameron sa deck, nakita niya ang lahat ng mga pasahero ay nagtipon-tipon, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Biglang tumagilid muli ang cruise, at naghiyawan ang mga pasahero. Nadapa si Cameron at nagmamadaling humawak sa dingding. Sa sobrang takot ng isang babaeng attendant ay napaupo siya sa sahig at umiyak. Lumapit si Cameron sa kanya at hinawakan ang kanyang balikat. Nasaan ang tulay? Gayunpaman, sa sobrang takot niya ay hindi siya makapagsalita. Inaaliw ng kanyang kasamahan ang mga pasahero, at nang marinig niya ang tanong ni Cameron, sinabi niya, alam ko kung saan ang tulay, pero bakit ka pupunta doon? May nangyari ba? Lumapit si Cameron sa attendant at sinabing, kailangan nating ipahinto agad sa kapitan ang paglalakbay. Ang cruise ay naligaw na sa orihinal nitong kurso. Ang panahon sa lugar na ito ng tubig ay hindi mahuhulaan. Kung makatagpo tayo ng fog, malaki ang posibilidad na bumagsak tayo sa isa pang cruise. Lalong nagpanik ang mga pasahero nang marinig ang sinabi ni Cameron. Bakit ito nangyayari? Ayokong mamatay sa dagat. Gusto ko nang umuwi. Katahimikan. Sigaw ni Cameron, problema ng kapitan kaya naligaw ng landas ang cruise. Ang kailangan naming gawin ngayon ay subukan ang aming makakaya upang ihinto ang cruise. Huminga siya ng malalim at mahinahong nagtanong, mayroon bang sino man sa inyo na maaaring sumabay sa paglalakbay? Nagkatinginan ang lahat. Ito ay isang cruise, kahit may lisensya sila, daan-daang tao ang pinag-uusapan nila dito. Paano kung may nangyaring mali at lumubog ang cruise? Sino ang mananagot niyan? Sa sandaling iyon, isang nanginginig na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tumayo at nagtaas ng kamay. Ako, marunong akong magkan ng cargo ship. Sabi ng pamilya niya sa tabi niya, anong ginagawa mo? Ito ay isang cruise, hindi isang kargamento. Ang pag-alam kung paano magkan ng kargamento ay hindi nangangahulugan na alam mo kung paano mag-cruise. Ibinaba ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang ulo at sinabing, ngunit ano ang dapat nating gawin? Hindi tayo pwedeng umupo na lang dito at maghintay na mamatay.
Hinawakan ni Cameron ang kanyang kamay at tumunog. Hindi mo na kailangang sumabay sa cruise. Kailangan mo lang itigil ito hanggang sa dumating ang Maritime Police. Natigilan ang medyo may edad na lalaki, at saka siya tumango. Lahat, sige, susubukan ko. Tinawag ni Cameron ang babaeng attendant at sinabing, dalhin mo kami sa tulay. Sumagot ang babaeng attendant, sure. Sumama ka sa akin. Samantala, nakatanggap naman ng tawag ang Maritime Police. Of course ang Eastern Sea Cruise. Magkakaroon ng hamog sa lugar na iyon sa loob ng 10 minuto, kaya kailangan mong magmadali. Bumaba ang mukha ng Maritime Police Commander, at huminga siya ng malalim. Naiintindihan. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, tumalikod siya at sinabing, magpadala ng fog orange warning signal sa Eastern Sea Cruise. Sumagot ang isa sa kanyang mga tauhan, dahil sa sitwasyon, mahirap hilingin sa kanila na huminto. Sir, mag-ulat. Ang isa pang lalaki ay sumugod sa loob at sinabing, na-off na ng Eastern Sea Cruise ang positioning system nito. Hindi na natin ito makikita sa mapa. Minasahe ng commander ang kanyang ilong. Natahimik siya ng matagal bago nagmulat ng mata. Nandito na ba ang mga reinforcement? Oo, kasalukuyan silang naghahanap ng Eastern Sea Cruise mula sa langit. Ang commander ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kailangan nating magmadali. Ang Eastern Sea Cruise ay nagpatuloy sa paglalayag sa dagat. Inaasahang darating sila sa Eastern Island sa gabi bandang 5:30 PM, ngunit ngayon ay 3:30 PM na, at palayo na sila ng palayo sa tubig ng East Islands. Dinala ng babaeng attendant si Cameron at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tulay. Gayunpaman, nakalakang pinto mula sa loob. Kinalampag niya ang pinto at sumigaw, Captain, buksan mo ang pinto. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng kapitan, at halos umiyak ang babaeng katulong. Gawa sa metal ang pinto kaya imposibleng masira nila ito ng malakas. Tanong ni Cameron, may susi ka ba? Umiling ang babaeng attendant at sinabing, wala kaming susi. Ang kapitan lang ang may susi.